Ito yung pag-testing ng solenoids. Pipitik-pitikin mo lang tong dalawang terminal niya. Huwag mong idwababad. Yan, kung marinig nyo, tumutunog. Makita nyo to. Yan. Uy. So, magandang araw ulit sa inyo mga kamatik. Welcome back to my channel. Kumusta po kayo? So, katulad ng nasabi ko sa inyo na ngayong araw ay dalawang transmission ng aming preventive maintenance. So, ito naman yung Sonata. Ang naramdaman siguro ng may-ari dito kasi nung aking mirror test, bago ko ito pinul down, ay nagsisip shock siya sa reverse at saka sa drive. Pag stationary lang, naka-into yung sasakyan. So, pagka nilipat mo sa reverse at saka sa drive, yung kanyang shifting lever, mararamdaman mo na meron siyang kaldag. Hindi naman kalakasan, yung parang ano lang, hindi common na o hindi ordinary yung galaw ng makina, no? Parang sumasyak-syak. So, ang ibig sabihin nun, nung naramdaman niya, nakala niya nasa loob ng transmission yung problema niya. So, ang ginawa ng may-ari ay bumili na siya ng mga filter at saka mga o-ring. Siguro nagtanong-tanong siya sa service advisor sa amin sa labas kung ano yung mga dapat palitan. Pero okay na rin yun kasi I think 180,000 natin ako nito. So, ipi-preventive maintenance na natin. Pero ang katotohanan, yung kanyang naramdaman na yun, ang problema ay dito sa inhibitor switch. Ito sa shifting natin, selector. Itong shifting selector, meron siyang inhibitor switch. May kuryente ito na kapag inilipat mo sa reverse at saka sa drive, nagpapalit siyempre yung command ng kuryente at doon siya nagkakaroon ng shift shock. Ibig sabihin nun, yung sa loob nitong inhibitor switch na ito, pakita ko sa inyo. Ito, ang tawag dito, inhibitor switch. Ayan. Itong may saksakan ng kuryente na to. Nasa ibabaw siya ng transmission natin. Dito nakakabit yung cable ng ating papunta sa shifting lever. Dito sa lugar na ito. So, sa loob niyan, parang meron siyang mga contact na tanso. So, nangyayari sa katagalan ay nagiinit yun, na kapag ginalaw mo ay hindi na siya masyadong nagkukontak o sulus contact na siya, kaya nangyayari pagka ganun ay nagkakaroon siya ng shift shock. So ang gagawin natin dito, ang ginawa ko rito bukod doon sa binili ng customer na mga pyesa, ay pinapalitan ko itong inhibitor switch. Minsan nagkukode rin ito ng P0705 range sensor malfunction, at minsan naman may mga trouble ito na yung indicator sa dashboard doon sa kanyang cluster ay hindi mo nakikita. Halimbawa yung DP at saka R ay hindi mo siya makita. Lahat ng indicator doon sa dashboard ay hindi mo makita. So pagka ganun ang problema, ibig sabihin itong ating inhibitor switch ay sira na. So yon, sana ay nakatulong sa inyo. So baklasin natin to at para bukas ng maga ay sasalpak naman natin sa sasakyan at nagmamadali na yung customer natin. Ganun din ang gagawin natin sa Santa Fe. Gusto lang namin ipakita sa inyo para kahit paano ay aware kayo sa mga pinapalitan na pyesa kung kayo ay may-ari ng sasakyan na ganito, Sonata o Hyundai na Santa Fe, ay may idea kayo pala kung paano ito ginagawa. Yung mga mekaniko naman ay hindi mangangapa kung kayo ay mekaniko na gumagawa ng ganito, ay matutunan ninyo kahit paano yung style ng pagre-repair. Na natin gawin ay bunutin natin yung torque converter. Tapos idapa natin siya pagpaganyan para yung langis niya ay tumulo habang tayo ay nagpapalit ng pyesa. So malaking bagay yun na mawala yung mga laman dito sa loob kasi marumi na yun, para pagsali natin ng bagong langis, empty siya. Ibig sabihin walang naibang dumi sa looban. So natitanggalin natin itong mga hambalang ng mga accessories na to. Ito yung inhibitor switch.
itsura niya. Pagpunot nitong wiring harness, tanggalin muna natin itong tanggalin muna natin itong temperature sensor, yan, para hindi mahatak. Tapos itong pagbunot nito, suotan natin ang screwdriver dito sa may tornilyo at ilalim. Yan. Tapos ito sa bandang unahan. Ingatan natin ito kasi madaling mabasag ito. Yan. Okay. Nagagit na lang natin doon. Konti natin para hindi mapwersa. Ayun. Pansin nyo, napakalambot na. Maluwag na yung mga tornilyo niyang mga G. So, ibig sabihin, pag napabayaan natin ito, magre-resulta ito sa pagkasunog na wala naman talagang problema yung solenoid niya, yung mga sensor. Yung problema lang, sumisingaw. Sa pagbunot naman ito, iangat natin dito sa bandang hulihan kasi meron nakakabit dito na selector. Sa selector may nakakabit. So, unahin natin iangat dito, saka natin may atras, bunutin. Ayun, tanggal na. Ito yung valve body assembly niya tinatawag. Sa mga hindi mekaniko, ito po yung pinakang actuator niya na tumatanggap ng utos mula doon sa kanyang ECU o sa kanyang computer. Ayan. Ang tawag dito valve body. Yung speed sensor, nahihiwalay siya doon sa kabuuan ng wiring harness. Pwede itong palitan ng hiwalay. Mayroon din siya ditong lock. Susungkitin mo lang yung lock na yan, itutulak mo lang. At matatanggal na siya dun sa pinakang harness. Ingatan natin ito na mabagsak. Sensitive kasi ito. So hindi dapat siya mabagsak. Yun. Tanggal na. Bunutin natin itong itonisyan. Katulad ng pagkabit, ganun din, medyo patagilirin natin. Uy, tanggal agad. Hindi ko pa binubuhat, tanggal na. Mamayari ng Hyundai, Sonata, Santa Fe, Tucson, Elantra. Yan, nandito yung filter niya sa loob. Kailangan tanggalin yung bell housing bago nyo makita itong filter. Kaya medyo malang labor. Dito sa amin na 1,500 ang labor nito. Pagbalik ng filter. At saka yun, sinasama ko na yung mga o-ring para medyo sulit naman ang gastos na mayari. So ito yung filter niya. Yung pagpapalit ng mga o-ring, bonus na yun sa may-ari para tumagal ang buhay ng transmission natin. Ginawa ko yung program na yun kasi ang nangyayari kapag maintenance natin na nagpalit lang tayo ng filter ay bumabalik sa amin na ayaw na tumakbo yung sasakyan kasi nga pag alam nyo na pag nagalaw tong transmission tapos hindi tayo nakapagpalit ng mga seal, ng mga o-ring ay ang kasunod pag tumaas yung pressure ng bomba dahil malinis yung filter niya, ang inaatake niya yung mga mahihinang part katulad ng o-ring, katulad yung pinalitan ko ito. Ang mga o-ring na to, ito naman yung papuputukin niya. So, hindi tumatagal, isang linggo, isang buwan, babalik sa atin na ang reklamo hindi na tumatakbo yung sasakyan. So, dahil dun sa pangyayari na yon ay nagkaroon tayo ng leksyon, kaya ang ginagawa namin, tuwing mag-preventive maintenance na palit ng filter, ay nagpapalit kami ng o-ring na yon. Para safe sa magkabilang side. Safe sa may-ari at safe din sa kumpanya at doon sa mekanikong gumagawa. Kasi mahirap magpapalad. Mahirap din naman gumastos yung may-ari, habala. Ganun din parehas lang ang gastos. So yun.
naman yung kanyang pump assembly. Ayan. Ito yung kanyang input drive. Sikin natin yung mga clutch nito. So yan. Okay. Ito yung analog ng 2 and 6 brake sa clutch. So, ito yung kanyang clutches. Number 2 at saka number 6 ito. Ito naman yung kanyang underdrive. May lock siya isa. Ito madalas masunog ito, kaya lagi kong tine-check up. Kasi nga lumuluwag yung tornilyo niya sa hub. Ito yung kanyang underdrive piston. Ayan, flat na yung kanyang orange sa loob mga kamatis. Flat na. Tapos dito sa side na to, sa hub, meron siyang tornilyo. Ayan, nakikita niya, pasensya na kayo, medyo malayo yung camera ko, wala kasi akong pagkakawak. So, basta dito makikita tayong tornilyo. Pitan nyo lang yan, yung mga tornilyo na yan. Rin yung kanyang overdrive. Itikapin natin yung gas dito kung okay pa. Yan, bunutin natin ito. Ganito lang papunot nito. Pagkatanggal mo ng lock, dalawang kamay. Ganyan. Bunutin natin ito. Yun. Ito yung kanyang baliktad. Ito yung kanyang low reverse. Okay pa naman siya. Tapos yung sunod. Reverse sa retainer. Ito naman yung kanyang piston. So, gano'n na pagdukot. Gagitan mo siya ng log para mabunot. Ito ang kagat. So, yun. Tapos na tablas. Hugasan naman natin ito at pakita ko naman sa inyo yung pag-uulit. Tulad ng ating ginawa doon sa Santa Fe. Yun, welcome back mga kamatik. Tapos na tayong mag-linis. Nakapag-prepare na tayo. At sasalpak na lang ito. Ang ginawa ko rito, nilagay ko na yung mga clutches sa mga hub para ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung pagkakasunod-sunod na lang ng pagsalpak para maiba naman yung ating presentation. Ano? So yun, samahan nyo ako sa pag-assemble ito at umpisahan na natin. Bismillah. So ito yung una nating ikakabit. Ito yung low reverse piston. Gamit ulit tayo ng dikit na pang-basa. Pala doon sa kabila sa looban mayroon siyang bearing sa pinakaloob. Yan. Minsan nalalaglag yan kaya dapat tinitingnan nyo palagi. At salpak nito, ikot-ikutin mo lang kung saan niya nga hanapin yung kanyang yun. Ayun, check natin yung clearance. Natapos tayo maglagay ng next natin ay yung one-way clutch. Ano lang, ikutin mo lang. Bababa siyang pusa. Basta nakakain siya. So, lagyan natin yung lock. Ito yung last na lock niya. Okay. Salpak naman natin itong ating overdrive. Salpak naman sa kanya, ikot-ikutin mo lang na ganyan kung saan naman siya mag-align yung mga clutch sa loob. Galugin mo ganyan. So malalaman mo siya kung nakasalpak na pagka inangat mo siya tapos dinagsak mo. Yan, kung narinig nyo, solid yung tunog niya. So, pwede na natin takpan ito.
ready na rin yung takip natin. Nailagay ko na rin yung mga teflon ring at saka yung brashwasher niya. So, kabit na natin to. So, kung pag binaba yung ganyan mga kamatis at hindi lumapat, huwag nyo pilitin, huwag nyo pupukin ano. Checkin nyo yung overdrive hub natin, baka hindi masyado nakasalpak. So, kulang po sa pasok yung mga clutches niya sa hub. So, dapat kung ganun, tanggalin ulit natin yung takip at checkin natin yung ano na yun. Kung ba't hindi siya lumalapat, huwag natin papaluin. Huwag natin bigla dadaanin sa pwersa. So, tapos na tayo sa likod. Balik na rin naman natin para ikabit yung input drive. Saka yung mga input clutch. Ganun lagi kong pinapaalala dito sa underdrive hub, meron dito mga bolt. So, higpitan natin yun. Sige natin ang higpit. Kabit na natin yung underdrive piston. Yan. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ang ibig sabihin ng underdrive ay yung malakas ang ikot ng makina pero mahina ang output, yung katulad ng permera at saka segunda. Yun ang ibig sabihin ng underdrive. Kung mapansin nyo kasi yung permera, malakas ang ugong ng makina pero mahina ang takbo ng sasakyan. So yun yung tinatawag na underdrive. Pag sinabi naman na overdrive, yun naman yung ang kanyang ratio ay mga 1:7. So, isang ikot ng makina ay 7 ikot ng gulong. So, ibig sabihin, mabilis na yung takbo nun. Yun ang overdrive. Ito natin yung spring, saka yung lock. So, yun, nakasipak na mga kamatik. Oh. Pasok na yung ating underdrive hub. Siya na nga pala kayo sa boses ko, medyo cute kasi nagbabago yung klima dito sa Saudi Arabia. Uso ang nakikipuso tayo sa trapkaso at saka sa sipon. Hindi maiwasan. Nakakatakot mag-hospital kasi baka sabihin ng hospital, corona, delikado. So, ano lang tayo, luya-luya at saka lemon. So yun, nakakabit na natin itong mga analos ng underdrive. So meron siyang bushing dito, chichikin natin kung okay yung kondisyon niya, hindi matalim. Kasi kung mahipo mo siya at matalim, ibig sabihin na nasira na siya. So yun yung palatandaan. Tapos may mga upa siya sa malalim, saka magaspang siyempre. So, okay naman to. Sunod na agad natin yung kanyang clutch, so underdrive clutch. Okay, clearance. Meron siyang washer sa pag... So, ilagay muna natin to. So, kabit natin itong 26 na analos. Kabit na natin itong brake clutch. Yung 2-in-6. Ang posisyon nito, kung kayo ay baguhang nag-overhaul, nasa ibabaw itong wheel spring. Tapos yung sa ilalim na plate, kung mapansin nyo, meron siyang groove. So ito yung nasa ilalim, ito yung nakadapa, pinaka-ilalim. So hindi natin masukat yung clearance ito hanggat hindi nakalagay yung pump assembly. Nakabit muna natin itong input drive. Input drive. Pagsalpak nito, ikot-ikotin mo lang. Yung light, ayun. Pagka nasalpak na siya, ganun din. Ang tulog niya, solid. Salpak mo. So next natin yung
charging pump na tinatawag o transmission pump. So binuo ko na rin ito kanina, okay na yung gasket niya, okay na yung o-ring, okay na yung meron siya ditong yan, plastic washer. So dito siya nakalagay. Ikita natin para hindi malaglag. So ready natin sa pump. Yun, kung halimbawang kumawang siya, pinasok mo at nakakawang, ibig sabihin hindi nakapasok yung input drive. So, galawin ulit natin yung input drive para masigurado na nakapasok. Okay? Kung may o-ring na dito, lagyan natin ng grasa. Para may iwasan yung ito yung mga pisa natin, kamatik. Itong nasa kapag may inhibitor switch ito. Meron tayong rear engine seal, axle oil seal, left and right. Yan. Ito yung ating filter. At ito naman yung ating pump seal. So, ikabit na natin ito. Ang part number niya is 3B600. Elantra at saka Sonata, Tucson, parehas lang ang part number niya. 46131 3B600. Yun. Kabit na natin yung ating filter. Siguraduhin natin yung green na maliit na yan, gasket na yan ay nakalagay. So, katulad ng dati, dito siya nakalagay sa part na ito. Yan. Sa gilid. Ito yung differential assembly naman. Okay, sapak na natin. Siya. Patagilid. Yan. Sabay diin. Ayan, complete na yung ibabaw. Nakabit na lahat, pump, differential, filter, o-ring, full-seat. Ayun, takpan na natin ito. Tapos na rin si Gio sa kanyang ano. Maganda itong silicone na ito. Ang pangalan ito? Dayport? Derco? Yun, Derco. Baka naman Derco. Okay. Pwede na yung ating bell housing. Pagpahid na tayo ng silicone. So, takpan na natin to. Bismillah. Okay, una tayo mga kamatik. Ayan. Tira na lang itong sa may valve body section. Okay. So next, kabit natin itong ating harness. Ayun, dutong natin itong ating switch sensor dun sa harness. Okay. Balbati na lang. Ito, pagka tapos natin magbuo, kailangan nating lift test ko para malaman natin kung okay yung ating pagkabuo. Para ma-sure na natin na tatakbo yung ating sasakyan, yung ating transmission. Ano? So, dito yung una. Ito yung sa overdrive. Ayan. Yung pangalawa sa low reverse. Ayan, makita nyo to. Ayan. Ito naman yung kanyang underdrive. Ayan. Bumabalik na ganun yung usok, ibig sabihin sealed siya, sealed, okay siya. Ito yung isa sa
2-in-6. Ito naman yung sa input drive. Ito yung sa papunta sa torque converter, itong dalawa. So good na. Hindi na tayo magkabit ng valve body. So kompleto yung ating mga tornilyo, ay seal, tornilyo rito. Okay. Ito natin to. So itong selector na ito, nakakabit to rito sa butas niyan. Yan. Okay. Natin yung seal. Kabit na natin yung bagong inhibitor switch, mga kamatik. Ayan. Yung sa loob nito, meron siyang parang slot, dalawa. So itatapat lang natin siya dito sa dalawang slot dito. Ayan. Hanapin lang natin yung dating bakas kung saan nakaharap kasi madalas tumagas ito. Yung malapad na side sa body yan, yung makitid, yun ang sa ito sa bandipon. Ha? Oh, talaga. So yun mga kamatik, isa na naman kabanata ang natapos sa buhay natin. Oh, inis product na naman. Naghihintay na si Gio rito, si Master Gio. Yan oh. Ikakabit na naman niya yung transmission na natapos natin. So maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta. Hanggang sa susunod nating video. Yon. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe at nakarating kayo sa dulo ng ating video na ito ay paki-subscribe lang po at saka paki-hit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. So ayun. Kunin na ni Master Gio yan at ikakabit na. Kakabit na. Okay na yan. So yun lang. Maraming salamat po ulit at paalam.